May tanong sa akin, magbayad ka na para hindi ka na matado namin. Madali kaming kausap, basta bayad ka na. Titigil na kami. Pero pag hindi, pasensyahan tayo. Kahit saan ka pa magtago, pagbabayarin at pagbabayarin ka namin sa utang mo. Kaya kung ako sa'yo, magbayad ka na ngayon na. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, no, sasagutin po natin no, itong mensahe na ipinadala po ng isa nating manonood no, na kahit saan daw po magtago, pagbabayarin daw ho kayo itong mga bugok at abusado ng online lending apps. Totoo ba to? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang sabi nga doon sa mensahe na pinadala po sa isa nating manonood magbayad na raw no, para hindi na matarado pa. Kasi madali naman daw po silang kausap basta po nakabayad na kayo at titigilan na raw kayo. Pero pag hindi daw po, pasensyahan. Kasi kahit saan daw po magtago, pagbabayarin na pagbabayarin daw ho kayo sa utang po ninyo. No? Kaya, no, kung ako daw sa inyo, magbayad na ng utang. Nakita nyo? Paanong hindi magkakaroon ng anxiety at depression at hindi matatakot yung kanilang mga kliyente kung ganyan ang mensahe? Diba? Puro pananakot Hindi ko masisi yung iba nating mga kababayan kung bakit tinatabangan magbayad. Diba? Sa mga ganyang klaseng diskarte. Di po ba? O nakita nyo. Pasensyahan daw, kahit daw saan magtago, pagbabayarin na pagbabayarin. Ba't hindi kayo makapunta ng bahay? Diba? Bakit ang ginagawa ninyo puro pananakot sa mensahe, sa email, at sa tawag? Pero yung pumunta ng bahay upang kausapin sila, hindi nyo magawa. Diba? Mabibilang mo sa daliri yung mga nag-field visit po sa bahay para makipag-usap. Kayo, saan? Nagtatago kayo dyan sa tapat ng computer ninyo at sa inyong telepono. Diba? Kasi, wala kayong alam sa paniningil. Ang alam nyo lang, ayan, manakot. Diba? Tsaka nakita nyo, diba? Yung kanilang way ng pakikipag-usap or pakikipag-deal sa inyo, patakot Di ba? Tingnan nyo magbayad ka na para hindi ka na matalo. O di ba? Nakita niyo yan? Pwede naman maningil ng maayos Pwede naman makipag-usap ng maayos. Ng kamote. Talagang lahat na lang ng memorandum, ng batas, sinaway itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. Bawal yan. No? Pero talagang sobrang lakas ng loob nitong mga to. Wala na talaga kinatatakutan yung mga hudas na yan. Okay? Dahil nga, alam naman natin, di ba? Nasa balita naman yan Di ba? Na hindi talaga matagpuan. Kasi nga, illegal yung karamihan dyan sa mga bugok na yan. Nagsusulputan na lang bigla Bakit nagsusulputan? Kasi po, may demand. Di po ba? Malalakas ang loob nila na magtayo na lang ng parang kabuti ng kanilang mga kumpanya, no? Para magpautang. Pautang na Forced. Yung kanilang pagpapautang. Sapilitan yung kanilang pagpapautang. Kagaya ng sinabi ko kahapon, ganon sila magtrabaho. Diba? Talagang pangalan pa lang, cellphone number pa lang, papadalang ka na kagad ng pera niyan. Wala ka na magagawa. Diba? Wala kang understanding man lang. Diba? Kung para saan yung dinisburse sa'yo. 500 pesos, para saan? Diba? Samantalang, doon sa kanilang calculator, inilagay mo, let's say, 10,000.
Diba? Tapos ang interest, ganito, ganyan. So, syempre ikaw, kampante ka na, ito siguro, ano yan. Ito ang magiging interest niyan. Ganito ang magiging amortization niyan. Pero pag nailagay nyo na yung pangalan, tsaka number nyo, iba. Yung ipapadala sa inyo. Yes, totoo po yan. Ang lending po, ang nasusunod kung magkano yung halaga, yung termino na kanilang ipapautang sa inyo. Pero, dapat tinidiscuss nila. Kaya nga po tayo may batas na the Truth in Lending Act. Okay, maliwanag po doon sa batas na yon na dapat fully disclose, no, yung hinihiram ng kanilang mga kliyente at naiintindihan yung mga terms and conditions. Sa kanila walang ganun. Kaya marami ho ang nababaon sa kanila sa utang. Kasi, di mo, pinadala mo, tapos 7 araw lang pala. Paano mo malalaman na ganun? After the fact, kasi magme-message na sa'yo or mag-notify sa'yo yung yung kanilang apps eh. Diba? Baliktad eh. Dapat ho kasi yan, bago kayo padala ng pera, i-inform kayo na, na-approve sa inyo po, hindi yung 10,000 na nire-request ninyo. Na-approve po sa inyo is 1,000 pesos, pero ang di-disburse po namin sa inyo is 500 pesos. Tapos ito po ang babayaran po ninyo sa 7 araw lamang po. Pag lumagpas kayo dyan, ito ang penalty. Diba? At least, maiintindihan mo na, 7 araw lang pala. Kalahati lang pala makukuha ko. So, hindi mo na itutuloy ngayon. Hindi ka na mababaon sa utang dyan sa mga yan. Diba? Kasi nga, puwersahan. Forced loan. Ang tawag po dyan. Ipinupuwersa sa'yo, ipinipilit sa'yo yung utang. Paano ka pa makakapalag? Na-disburse na sa'yo eh. Di po ba? Wala na talagang pagbabago yung mga yan. Kaya ako ho, ang lagi kong pinapayo, wag ho kayong manghiram sa mga yan. Kasi ho, pag wala silang negosyo, hindi nyo sila hinaraman, mawawalan sila ng negosyo eh. Diba? Saan po sila pupunta? Diba? Wala na. Magsasara na lang yung mga bugok na yan. Saan pa negosyo nila? Wala na. Diba? Kasi po, natatangkilik po kasi natin. Diba? Although, yes, hindi ko ho kayo masisi sa hirap po ng buhay natin ngayon, no? Lalo sa dinaranas natin, no? Sa ekonomiya natin. Napakataas po ng bilihin, di ba? Hindi naman ho tumataas ang sahod. Marami hong walang trabaho. Naiintindihan ko ho yun. Kaya lang, hindi naman ho po pwede na yung pangungutang ay gagawin nating hanap buhay. Ganun po ang nangyayari. Okay? Hindi ko rin naman ho din kayo talaga masisi doon dahil wala naman tayong financial literacy dito sa ating bansa. Diba? Kasi dapat kasama sa curriculum yan eh. Bakit ko nasabing dapat kasama sa curriculum? Tingnan nyo ang nangyayari. Diba? Pagka-graduate, maghahanap ng trabaho. Diba? Gustong makatulong sa magulang. Pero, pag nakahanap ng trabaho, ang unang sahod, sino nililibre? Yung mga kasama sa trabaho. Diba? Kasi hindi nila alam kung paano hahawakan yung pera. Nangyayari, one day millionaire. Paano ka makakatulong sa magulang mo kung yung sinahod mong una, pinanlibre mo doon sa mga mga kasama mo sa trabaho? Di ba dapat yung ibinibigay mo sa magulang mo kung gusto mo talagang tumulong? Okay? Hindi ko ho kayo pinagagalitan or pinagsasabihan kung ganun po ang naranasan po ninyo. Kasi inaabot ko rin yun. Kasi nga wala nga financial literacy sa Pilipinas eh. Kaya lang, swerte po ako, may nagturo po sa akin. Okay? Kung paano i-handle yung magiging sahod ko, paano siya i-manage. Okay? Maghanap po kayo ng mga tao na po pwede hong maging mentor po ninyo or manood ho tayo sa mga social media. Marami naman na po dyan. Okay? Subukan nyo pong mag-save. Hindi naman ho kailangan na malaking halaga kagad eh. Pwede naman ho kayong mag-save, let's say, simula na sa 500. Tapos kada 200, 300. Di po ba? Hindi naman ho kailangan biglaan eh. Pero at least may natatabi kayo. Di ba? Para pag dumating yung panahon ng kagipitan, hindi ho tayo manghihiram dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Kasi ang masakit dyan sa mga yan, nakapanghiram ka na, aabusuhin ka pa. Di ba? So, ang dami mo magiging problema ngayon. Instead na ang problema mo lang may utang ka, magkakaroon kayo ng anxiety, magkakaroon ka ng depression dahil sa mga ganitong klase ng mga mensahe. Diba? Biruin mo, sasabihin sa'yo, pasensyaan tayo, kahit saan daw magtago, pagbabayarin kayo talaga.
Eh, hindi naman kayo pinagbabayad eh. Hindi naman kayo sinisigil, tinatakot kayo. Diba? Paniningil ba yun? Hindi ganun tamang paniningil. Kung gusto nyo talagang maningil, gumawa kayo ng mga payment plan or payment option at i-explain nyo ng maayos. Diba? It all starts dun eh. Diba? Sa the Truth in Lending Act. Kasi kung naiintindihan ng inyong mga kliyente yung kanilang hinihiram, hindi sila mababaon dyan. Hindi kayo hihiraman yan. At alam nyo yan. Kaya hindi nyo sinusunod yung the Truth in Lending Act. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, pawang pananakot ho ito. Hindi nga sila nagpupunta sa bahay para kayo'y kausapin. Ano ginagawa? Di ba? Nag-hire sila ng mga third party collection agency para yun ang pupunta sa kanilang mga bahay. Kasi nga, hindi sila marunong maningil. Baka nga hindi marunong maghanap ng bahay ang mga yan eh. E po ba? Pinaka-importante po is mag-focus kayo dun sa paghahanap buhay po ninyo nang maibigay at maiprovide nyo po dun sa inyong mga mahal sa buhay yung kanilang pangangailangan. At syempre po, para at least makapagtabi tayo pakonti-konti, no, para mabayaran na po natin yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. At pagka po nabayaran nyo na yung mga yan, huwag nyo nang hiraman. At ang pinaka-importante po sa lahat, i-complain po natin sila dun sa mga sangay ng gobyerno, no, na nakakasakop po sa pagpapautang. Ang SEC po, kung sakop ng SEC, BSP, kung sakop ng BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK, at saka po sa CICC. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang na makakatulong po sa inyo. Now, pagka po yan ay na-raid, tuluyan nyo at sampahan nyo ng karampatang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.